Bakit mo tinatanong kung sino nag-organ? Yeah. Sira yung organ. Tinatanong ni Casey kung sino daw nag-organ. Sabi ko, sira yung nag-organ. Ay, sira yung nag-organ. Sira yung organ. Sira nga. Sira yung D. Yung key of D, sira. Grounded. Kaya mali-mali. Sound check. Testing go. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Awit tayo sa Diyos na isang masiglang awitin. Awit natin ng Panginoon. Yes. Open the eyes of my heart, Lord. Hallelujah. Alapakan natin. Puri natin ang Diyos. Yes, Lord God. Praise the Lord. Open the eyes. Yes, Lord God. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. One more time. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart one more time. Yes, oh Lord Jesus. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. One more time. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Praise God. I want to see you. Hallelujah. To see you high and lifted up. Praise the Lord. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Praise the Lord God. High and lifted up. Shining in the light. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord God. Praise the Lord. Shining in the light of your glory. And love sa'yo. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah. Holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy. Holy, holy, holy. I want to see you.
natin, Panginoon, na sa kalumani na wiki. Kawitan natin ang Diyos. Shout to the Lord. Hallelujah. My Jesus, my Savior. O salamat, Panginoon. Yes. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty. My comfort, my shelter, our refuge. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every friend, all that I am, never cease to worship. Shout to the Lord, sing. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you. Forever I love you. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Minsan mawitan natin, Panginoon, my Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship. Shout to the Lord, let us sing. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Yes, God. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, work of your hands. I sing for joy at the words of your hand. Forever, forever I love you. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, oh dear, let us sing. Power and majesty, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Purihin natin, Panginoon, palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Glory, glory to Jesus, you are holy, Lord. Almighty God, and all glory, salamat, Panginoon. Christ our King. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Christ our Lord. Salamat, salamat. Hallelujah. Praise God. Nakaka-rejuvenalize ang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Para sa ating announcement, ating prayer request, meron tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, tuwing 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, at ang ating Sunday School 9 a.m. Para sa pagtuturo, pag-aaral ng salita ng Diyos.
mga Yanidin, ang kapatid, si Brother JR, at aking Sunday morning worship 10 a.m. at Sunday evening 6:30 p.m. ng gabi, at meron din po tayong English service for Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi din. At panalangin natin ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sama din natin mga government officials, ating mga cabinet members, ating mga Congress. Pag-pray din natin ang darating na eleksyon, pagkaroon ng kapayapaan, malinis na pagtakbo ng eleksyon. Kasama din natin panalangin ating mga leaders, international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jess Black, Pastor Joe Campbell, sama din natin taas ang pangalan sa mga leaders, Pastor Richard Ruby, Pastor Tom Payne, Pastor Paul Warner, at din nating national leader, Pastor Alberto Isipida, or Pastor Boy Isipida. Kasama natin mag-pray ang ating mga leaders, regional, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nano Buctay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Carias, Pastor Elizabeth, at ang ating inang iglesia, Pastor Rico Herrera. Kasama din natin ang ating mga fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Bong Anyosa, Pastor John Gonzalez, Pastor Samuel Paul, Pastor Anthony Laida, at Pastor Juday Bichayda. Sama din natin ang mga Baclaran na mga Granddaughter Church ng Baclaran, Pastor Melvin David, Pastor John Alciares, Pastor Jess Pancho, at kasama din ang kanilang kaibahay at ang lugar ng kanilang ministeryo ang kaligtasan at pagkakilala sa salita ng Panginoon. Sama din sa pagpray ang mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, kaya Pastor sa Israel, Pastor Jonathan Pasqua, sa Laos, Pastor Ricky Malamio, at kasama din ng iba pang mga churches sa Japan, kaya Pastor Jojo Mami, at sama din natin kanilang may bahay. Pray din natin ang ating bayang Antipolo, sama din natin ang ating pastor, Pastor Emerson Lucena, ang Antipolo, pag-pray natin ang kaligtasan, ang karoon din ang pagpiligtas sa mga prayer warriors, disciples, tithers, at mga pamilya na gagamitin ng Panginoon sa aming church. Sama din natin pag-pray ang kalakasan ng sambayan, ang aming pastor, at ang spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking, pagkaroon ng sariling gusali sa nililote, at transportation vehicle, magpalayan ng Panginoon ng bawat sa karoon ng sasakyan. Hallelujah! At kumpletong magalingan din, at mga prayer requests, yan sa Sir Epi Garcia, Brother Nototalo, Bonifacio Sherry San Pedro, Lito Lores Lagatulo, Pastor Tomping, kay Brother John Arvin Mendoza, at pagpapanalangin din natin ang pagpapalabiyaya sa ating kapatid, Mr. Jean Sedoro. Sama din natin mag-pray ang mga activities. Meron po tayo preaching to be announced every last Friday, Saturday of the month, ang ating Jubilee service sa Baclaran, at ang darating na impacting sa Tanza Cavite sa Marso. Tabayan po natin kung anong exactly, at ang pagpipiko ng venue sa ating Harvester Homecoming. Pag-pray din natin wala tayo na lugar na pagpipipunan. Sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang mag-uulat. Hallelujah! Okay naman sa manalangin, purihin at palakalan ng Diyos. Praise God! Hallelujah! Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, Lord God. Glory to Jesus Christ our Lord. Purihin ka na lagi ng Diyos. Salamat Panginoon. Hallelujah! We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang mamalan, mga Panginoon sa natin, O God, ay lumalapit sa iyong banal na trono, God. Ang mga na-mention sa unahan ng Diyos ay pagpalain mo, Panginoon, O God. Katagpuin mo, Panginoon, God, na pangangailangan ang iyong iglesia, O God. Mga healing request, prayer request, O God. Katagpuin mo rin, Panginoon, God, ang mga pangangailangan ng bawat sa Diyos. Pagpalain, gayayan mo sila, God. Paluguin mo kami, Panginoon, God, sa iyong mga salita, Panginoon. Ang magdadala ng iyong salita, O Diyos, ay gayayan mo, Lord God. Pahiran mo, Lord, ng mananalangis, O God. At pagpalain mo, O Diyos, ng kalakasan at karunungan, Panginoon. Aming mga leaders ay nilalapit din namin, Panginoon. Lubugin mo, Diyos, ang mga leaders, Panginoon, ng aming bansang Pilipinas, O God, ay sama mo, Lord God. Gayayan mo, Lord, magkaroon, O God, ng maayos na eleksyon, O God. Maayos na kaparangan, O God, sa bansang ito, Diyos. Ang pagkakilala sa iyo, Panginoon, ay patuloy mo palaganapin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, ay binabalik ang kapriyang kapanalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, mga kumpuna. Hallelujah, punta natin ng Diyos sa Father's house. Hallelujah. Glory to Jesus. Yes, palapakan natin, Panginoon, sa Father's house. Father's house ay hindi ka nag-iisa. Sa Father's house ay marami.
Lukas, salamat o Diyos, salamat Panginoon. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Nagdadala ko kayo ng mga kasama sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Is the po ang ating pinanang midweek service. So, sa ating ilang pa mga pabalita, so, Friday, meron tayo Jubilee night sa Baklaran. So, ito yung ilan sa mga akin. Ito na yun, Friday na darating. Okay, so yun ang ilan natin mga ilang pabalita sa anak na ilan. Diretso na tayo. Tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ang ilan, kung bakit tayo nagkakatipon. Well, bago yun, tulad ng ating parating ginagawa dahil ito ang ating midweek service. So, dumilipon tayo ng ating pananalapi, ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Okay, so hindi na ako mag-uusap ako po dito. Hindi naniniwala, unawa niyo na ito tulad ng aking talagang sinasabi. And ang pananalapi ay kasama sa pagsulong sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Tawagan ko si Michael, bagay pangunahan dito. Praise God. Hallelujah. Jesus, ay manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga kabutihan, sa lahat ng bagay na iyong ginawa. O God, bless mo, Panginoon, at pagpalain mo ang iyong mga anak. Marami pong salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Pagpalain mo ang gawain mo, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Pakita natin ang Panginoon. Wala na pala tayong mga manunugtod. Ano? Okay. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, yun na yun. Hallelujah. Praise God. May pasok si Cherry Hall. May pasok din na si Chacha yata. May pasok din. Okay, so panalangin natin ang gawain ng Panginoon. Amen. Magligtas pa rin ang Panginoon ng mga kaluluwa. Amen. Malapit na dumating ang ating Panginoon Jesus. Amen. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Bilang panahon na lang, magluluhubin ang ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Dalangin ko pa rin magligtas ang ating Panginoon Diyos ng maraming kaluluwa. Amen. Susuporta para sa gawain ng ating Panginoon. Magbibigay ng panahon para sa ating Panginoon. Okay, sa inyo pong mga Bible, alam niyo po, malimit ako na dahil meron akong Facebook account, malimit ko nakikita na pinagtitikita ng ilang mga Kristiyano, hindi ko na pinapanood na pinagtitikita nila yung kanilang mga paniniwala, kanilang mga pananampalataya, kanilang pinaninindigan. May pinagtataka ko lang, noong una, medyo, parang nagpapanting ako pag nakikita ko kasi yung mga maling katuruan na itinuturo nila, nagpapanting yung tema ko. Pero ngayon, pinapaliwala ko na. Sinasabayan ko na lang ng wow, na nag-aano sila ng kanilang mga sinasabi nila. Pinuhin mo, may mga nagsasabi na yun na nga, pinapakita nila ang INC ay namamayagpag sa Facebook, pinapanggit nila, kakalagkot, minsan na pinakita ko yung pinapaliwanag niya, talagang pinapakita nila na si Manalo ay Angel. Siya yung nasa Revelation, chapter 7, verse 3, yung nasa tayo tumatayo doon sa silangan, sa sikatan ng araw. Ito
bansa na tinutukoy nila na sinisikatan ng araw. Parang napakahirap isipin. Tinataas nila si Manalo as angel. Mandalang si Jesus ay isang tao. Kung yun ang paniniwala nila, okay lang. Kaya lang, sana ay magbunga. Yun na lang ang ano ko sa kanila, sabi ko, sana magbunga. Maging maayos ang buhay ng mga tagasunod nila. Sapagkat kilala ko ang halos lahat ng sumusunod sa kanila. Sana magbunga. Dahil ako'y naniniwala, ang tamang paniniwala, ang tamang pananampalataya ay magbubunga ng kaayusan ng pamumuhay. Kung talagang tunay ang ating itinuturo, ay sana magbunga tayo ng maayos na pamumuhay. Maging kakaiba ang ating pamumuhay sa sanlibutan. Dahil kung sinasabi ng taong tayo totoo, sila totoo, pero ang pamumuhay nila ay walang pinagkaiba sa pamumuhay ng sanlibutan. Anong saysay mo? Marami, katulad ng ating sinabi, marami ang mga natuturo, nagkalat, kaya ako'y naniniwala, marami ng malapit na talaga dumating ang Panginoon. Marami akong nakita, mayroong pag isa pang pari, ang nagtuturo, ang nagpapakita, awag pa niya yung lipundo ng Santo Niño. Sinasabi nila na yung Santo Niño naman daw ay hindi daw yung sinasamba. Sila daw nananalangin ay sa Panginoon. At yung libundong yun, hindi daw yun ang magpapakala sa kanila, kundi ang Diyos din. Ang dami nilang katwiran, isinisiksik nila. Samantalang hindi mo na nabasa na sinabi, huwag kayong magkakaroon. Atin nilang paniwalaan yun. Yung sinabi na lang na huwag kayong magkakaroon. Eh bakit kailangan ipagtanggol? Yung mga ribulto nila, yung kanila mga imahe, eh hindi naman daw nila sinasamba. Napakalimang na sinabi ni Exodus chapter 20, huwag kayong magkakaroon. Di kahit sabihin mo pang souvenir, ala-ala. Hindi naman yan talaga kamukha. Hindi naman yan ang mukha ng Diyos. Wala pa nakakitas kailanman sa Diyos. Paano mo maidudrawing at masasabi mo yun may isang ala-ala lang? Napakahirap paniwalaan yung kanilang na sinasabi. Kaya nasabi ko, kung yun ang totoo, kung yun ang pinaninindigan nila, sana yung pinaninindigan nila magbunga sa kanila ng katotohanan. Magpalaya sa kanila sa kanilang maling pamumuhay. Dahil uulitin ko, ang saysay ng ipinuturo ng tao o ng reliyon kung hindi naman nababago ang kanilang buhay. At tulad ng aking sinabi, ang paniniwala ng tao ay nagbubunga sa kanyang pamumuhay. Pag mali ang paniniwala mo, mali ang pamumuhay mo. Pero ang paniniwala ko, pag totoo ang paniniwala mo at nasa tama ang paniniwala mo, magbubunga ito ng kaayusan at kalayaan. Yun ang dapat natin maunawaan. Okay, sa aklat ng Juan chapter 10 verse 35, ganito maiksi lamang ang ating ipangungusap, ganito ang nakasaad sa salita ng Panginoon. John chapter 10 verse 35, ganito ang nakasaad sa Bible. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Itong salita nito, ibinanggit niya, karugtong ito noong John chapter 10, verse 30, o sa John chapter 10, verse 29 to 30, na sinabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Ang sabi doon sa 31, nagsitampot sila ng mga bato para patuhin si Jesus. Tinanong sila ni Jesus at sinabi ni Jesus, maraming gawa na aking ginawa sa inyong harapan. Ano ba na rito ang inyong ibinabato sa akin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa nagawa, binabato na namin, kundi dahil sa iyong pamumuso. Sapagkat bagamat ikaw ay tao, ay nagpupunwari kang Diyos. Kaya yun, doon isinunod ito ng Panginoon yung salita niya. Kung tinatawag, di ba't sinabi ng Bible, ang mga dinatnan ng salita ng Diyos ay mga Diyos?
Yung ipinangusap niya rito. Kung tinawag niyang mga Diyos, yung mga tinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Doon po ako magpupusan nito sa salita na binitawan ng Panginoon. Na sinabi niya, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Mula sa bibig ng Panginoon, ay sinabi niya, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. So, ibig sabihin nito, hindi po pwede sirain mo, baliwalain mo ang salita ng ang pagkakasulat ng salita ng Panginoon, ang kasulatan, para lang sa iyong pananampalataya na itinuturo. Yun ang ibig sabihin no. Hindi maaaring mangyaring sirain ang kasulatan para lang pumabor sa paniniwala ng isang tao. Yun ang tinutukoy dito ng Panginoong Yesus. Kaya doon ako magpupokus sa salita na niya, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Amen. Alam natin na ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Pero huwag mong kalilimutan na mayroong mga bagay na hindi kayang sirain ng Diyos. Amen. Mayroong mga bagay na hindi kayang sirain ng Diyos. Ang mga bagay na naisulat na kanyang salita. Yung po ang naisulat dito sa inyo. Yes, makapangyarihan ng Panginoon. Ayaw niyang gawin ang lahat ng bagay, pero huwag mong kalilimutan ang mga bagay na namutawi sa bibig ng Panginoon ay hindi kaya niyang sirain. Ang mga bagay na isinulat ng mga propeta, ng mga taong kinasiyahan ng banal na Espiritu ay hindi kayang sirain ng ating Panginoon. Ayan. At kung bibigyan natin ng pansin, ay binabaluktot ng napakaraming relihiyon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Una, hindi maaaring magsinungaling ng Diyos. Ang kanyang sinabi, kung sabihin niyang ako at ang Ama ay iisa, totoo yun. Ayaw nila basta-basta paniwalaan. At gusto nilang sirain ang kasulatan. Kaya sinabi ni Jesus, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Yung sinabi niyang ako at ang Ama ay iisa. Napakahirap. Nilang paniwalaan, isiksik yun sa kanilang kaisipan. Isa lang ang ibig ko sabihin, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Wala tayong makikita sa Bible na siya ay pinasumpungan ng daya ang kanyang mga labi. Aklat ng Bilang, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay hindi tao na siya magsisinungaling, ni ang anak ng tao na siya magsisisi. Sinabi pa niya at hindi niya gagawin, o nagsalita pa siya at hindi niya gagawin. Napakalinaw, ang Diyos daw ay hindi tao na siya magsisinungaling. Diyos lamang ang hindi nagsisinungaling. Amen? At si Kristo ay hindi po nagsinungaling. Hindi na papaniwalaan yun. Aklat ng Tito, chapter 1, verse 2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling bago pa nagsimula ang sanlibutan. So sinabi ni Pablo na ang Diyos ay hindi po pwede magsinungaling. Kaya kung ano ang sinabi ng ating Panginoon, yun ang tatayo at yun ang magaganap. Yun po huwag natin kalilimutan. Kaya kung nangako ang Panginoon, na sinabi niyang, unahin mo ang aking kaharian at ang lahat ng bagay ay bawang idadagdag sa iyo, mangyayari yun kung gagawin mo. Dahil ang Panginoon ay hindi sinungaling. Yan ang mga bagay na dapat natin maunawaan na kahit kailan ang Diyos ay hindi po pwede magsinungaling. Ano sabi rito? Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling bago pa nagsimula ang sanlibutan. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling bago pa nagsimula ang sanlibutan.
Kaya katangian ng Panginoon ang magsalita ng katotohanan. Ito rin na sinabi ni Simon Pedro sa aklat ng unang Pedro, chapter 2, verse 22, na ganitong pagkakasabi na hindi nagkasala ni nasumpungan man ng daya sa kanyang bibig. Sabi nito na hindi nagkasala ni nasumpungan man ang daya sa kanyang bibig. Kita pa yung aking nakalagay dyan na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Praise God, medyo na iba. Kasi ang binipindot ko kasi na napindot yung isang nag-translate ng English lahat. So sabi ko, nahihirapan ako dito. Sabi ko, nag-translate lahat ng English. Binalik ko, translate ko ulit sa Tagalog para maunawaan ko ng di ba ang naging meaning? Sabi ko, masyado palang mahirap eh. Pag masyadong pitik, ang dami mong gadget. Pinapindot ka lang, bigla nag-English na huwag ka makalimit. Kaya medyo nahirapan ako, kaya nakita nyo kami na hindi kasi ako makasampalikot at aking ina-arrange muna yung aking mensahe. So yun ang ibig sabihin ng salita ng ating Panginoon. Una, na hindi kayang sirain ng Panginoon ang kanyang sinalita. Diyos ay makapangyarihan sa lahat, pero ang kanyang mga bagay na kanyang ipinangusap, kailanman hindi po pwedeng hindi niya gaganapin, hindi matutupad dahil ang Diyos ay hindi po kailanman pwedeng magsinali. Pangalawa, hindi maililigtas ng Panginoon ang mga hindi nagsisipag-sisi. Hindi niya kaya sirain ang salita ng Diyos na ang taong hindi marunong magsisi, magpakumbaba, ay mapapahama. Hindi na tayo niligtas. Dahil nakasulat yan. Ipinangusap niya ito, mga bagay na ito. Lucas 13:3, ano sabi rito? Sinasabi ko sa inyo, ngunit maliban kayo magsisi, kayong lahat ay malilipol din. Inulit niya ito sa Lucas chapter 13, verse 5. Katulad na sinabi ko, ang isang bagay kapag inuulit-ulit niya, pinagtitibay niya yun. Ganito ang sabi niya sa Lucas 13:5, at sinasabi ko sa inyo, ngunit maliban kayo'y magsisi, kayong lahat ay malilipol din. Ito yung sabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan dapat natin maunawaan. Walang pag-asa ang mga taong hindi marunong magsisi ng kanilang kasalanan. Walang Diyos ang mga taong hindi marunong magsisi ng kanilang kasalanan. Yung hiya, yung paliliwanag ko lang sa inyo, hindi po yung pagsisisi. Ang hiya ay bunga ng konsensya niya ng surot ng kanyang lupi. Pero ang hiya po, wala tayong mapapasa sa Bible na ang hiya ay pagsisisi. Unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ano sabi? Kung ipahayag. Paano kung ayaw mong ipahayag? Yun ang ibig ko nga sabihin. Walang matagawa ang ating Panginoon. Hindi na kayang gawa ng mabuti ang mga taong hindi marunong magpakumbaba at hindi marunong magsisi. Yan ang sinasabi ko, pangalawang bagay, hindi kayang sirain ng Diyos. Sinabi niya, ay hindi po pwedeng masira. Walang kaligtasan ng mga tao. Walang pagsisisi. Yan ang dapat natin maunawaan. At pinalagay ko na nakaraan, ang pagsisisi ay pagpapago ng kaisipan. Yung po at tunay na ibig sabihin ng pagsisisi. Yan, pinalagay ko yung dalawang anak na yung isa'y inutusan, pumunta ka sa ubasan, at gumawa ka roon, sumagot siya, ayaw ko. Pero bandang huli, nagsisi siya, nasabi roon, at pumunta sa ubasan. So yun ang pagsisisi
pagsisisi, ipinapakita yan sa pagbabago ng kaisipan. Pero ang sabi doon sa pangalawang anak, pinapupunta sa doon, agad siyang sumagot, oo, pupunta ako, pero hindi naman pumunta. E ano sabi ng Panginoon? Sino ang gumawa ng kalooban ng kanyang ama? Sumagot yung mga Hudyo, yung nauna. Kaya ang pagsisisi po'y pagbabago ng kaisipan. Yung alibugang anak, nung magsisi siya, ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Ganito ang gagawin ko. Sabi doon, ang kanyang mapag-isip-isip. Kaya ang pagsisisi po'y pagbabago ng kaisipan. Kaya katulad ng sinabi ko, ang mga taong nagsisisi, ang nasusumpungan lamang sa kubasan ng Panginoon. At alam natin kung ano ang ibig sabihin ng kubasan. Yun yung pinakasentro ng kalooban ng Panginoon. Maraming ibig sabihin, tinalakay ko yun ng nakaraang linggo ng umaga. Ang kubasan ay tumutukoy sa pag-aari ng Diyos. Yung kanyang kubasan, ano ba? Kubasan ng Diyos. Ibig sabihin natin ito dahil ito'y pag-aali ng Diyos. Kaya ang mga taong nagsisisi ay dito mo nasusumpungan. Gumagawa, amen, sa kanyang kubasan. Pangatlo, hindi naririnig ng Diyos ang pangapanalangin ng mga patay o ang mga panalangin na umukol sa mga patay. Uulitin ko. Hindi naririnig ng Diyos. Hindi po pwedeng sirain ng Panginoon para lamang sa tradisyong pinagisnan ng tao na ang patay ay pwedeng maligtas sa pananalangin ng mga buhay. Hindi nagkikita nila yan. Ngayon daw ay totoo. Gumagawa rin sila ng mga mensahe, ng mga tawag doon, ng TikTok, na yun ang nakapaloob na ang Diyos daw ay nakikinig din. Paano mangyayari yun? Paano magaganap yun? Ang salita ng Diyos ay hindi kailanman pwedeng sirain ayon sa labi ng Panginoon. Lucas chapter 16 verse 25 to 26. Yan yung sagot ni Abraham sa panagoy ng mayaman. At ang bangin ay hindi po pwedeng alisin sa pamamagitan ng panalangin o panambitan ng kahit na sino. Basahin natin Lucas 16:25 to 26. Dapat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay. Ito yung mga kausap ni Abraham, may mga patay na. At si Lazarus sa gayon din paraan ay masasamang bagay na dapat ngayon inaaliw siya din at ikaw ay nasa kahirapan. Kung babasahin mo yan mula Lucas 16 to 19, makikita mo yan ay mga taong pumanaw, yung kausap ni Abraham. At yung mga taong pumanaw na ito, isa na yung lalaking mayaman ay nananambitan na sinibigyan pa ni Abraham ng second chance. Madaling salita, nananalangin siya. At binanggit pa ni Abraham sa 26, at bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking bangin na kalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari at hindi walang makatatawid mula diyan hanggang sa amin. So, ibig sabihin, mula sa labi ni Abraham, mula sa pagkakasulat, hindi pwedeng baguhin ang nakadesenyo na at nakasulat sa salita ng Panginoon. Yun yung sinasabi ng Panginoon, hindi po pwedeng mangyaring sirain ang kasulatan. Para lang sa kagustuhan natin, para lang sa mga araw na kinagisnan ng sambayanang Pilipino, na ang tao ay nai-level up ang kanyang katayuan sa kabilang buhay sa panahon na may mga tao na nananalangin sa kanya sa daigdig ng mga buhay. Napaka-imposible po ng mga ganyang bagay. Hindi nakikinig ang Panginoon ng panalangin
para sa mga patay. Huwag niyong kalilimutan ang itinuro ni Jesus ay panalangin para sa mga buhay. Nabasahin ko, alang-alang sa inyo, ito ay itinuro ng Panginoon, Matthew 6:5-10, at pagka kayo nagsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga kulibuang daan upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti, na dapat ikaw, pag ikay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapan mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Verse 7, sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ng walang kapuluhang ulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay titigil sila. Ano yung panalangin na ulit-ulit? Yung mga yun, Panginoon Maria, napupuno ka ng grasya, kawaan mo po ang kaluluwa ni Procopio. Sasagot yung ano, Panginoon Maria, napupuno ka ng disgrasya. Kawaan niyo po ang kaluluwa ni Procopio. Paulit-ulit. Kayo magagalit sa akin. Meron kayong banal na kasulatan. At hindi mangyayari ang salita ng Diyos ay masira. Yan ang sabi ng Panginoon, verse 8, huwag nga kayong magsikaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Magsidalangin kayo ng ganito sa Ama. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din man sa lupa. Ano sabi? Walang binanggit patungkol sa patay, kundi ang binabanggit ay patungkol sa ating kakainin. Patawarin mo po kami tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Walang binanggit patungkol sa patay, kaya ang panalangin itinuro para sa mga buhay. Hindi para sa mga patay, dahil wala nang second chance sa mga patay. Hebreo 9:27, itinakda na sa tao mamatay ng minsan at pagkatapos mo'y paghuhukom. Yan ang sinabi ni Jesus, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Yan ang mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sirain ang kanyang mga sinabi. Dahil una, ang Diyos ay hindi po pwedeng magsinungaling. Pangalawa, hindi niya pwedeng patawarin ang taong hindi naman nagsisisi. Kahit ako, hindi ako pwedeng magbigay ng payo sa taong ayaw naman o hindi naman humingi ng payo sa akin. Kaya nagbibigay kayo ba ng payo sa mga taong hindi naman humingi ng payo sa inyo? Baka kayo napahiya. Ay, gawin mo ang iyong gawain. Huwag mong magalahin ng aking ano, di ako humihingi ng payo sa iyo. Diba? Paano mo matatawarin ang taong hindi naman nagsisisi? Yun ang sinasabi ko, hindi maaaring sirain ang kasulatan. Apocalypse chapter 21, verse 8. Okay. Dito po ako magtatapos. Ito po yung panggilan na ito. Susundan ba ninyo? Sa pang bagay na aking nais-bigyan ng pansin, pinahirapan ako sa pag-ano ng aking ano dahil nalambul na. Ang isang bagay na nais ko pang bigyan ng pansin, hindi makapagliligtas ang Diyos mula sa kamatayan. Ang tinutukoy dito kamatayan, dito sinabi sa Apocalypse sa chapter 21 verse 8, ngunit ang mga duwag at hindi naniniwala at mga kasuklat at ang mga kasuklan-suklat at ang mga mamamatay tao at mga mapakiapin, mga mangkukulang at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling ay magkakaroon ng
ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa na nagniningas na apoy at asolto na siya ikalawang kamatayan. Ito po yung sinasabi ng Bible. Ang kamatayan ay may dalawang uri. May kamatayan na para sa matuwid at may kamatayan para sa masama. Sino po naniniwala doon? I-believer ka, mamamatay ka. Pero malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ang kamatayan para sa matuwid ay inihahalin tulad sa pagtulog sapagkat sila'y bubuhayin para sa buhay. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, ganito ang pagkakasabi, tatapat hindi ko ibig na hindi ninyo maalaman ang mga kapatid at tungkol sa natutulog upang huwag kayong mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Dapat hindi ko ibig na hindi ninyo maalaman mga kapatid at tungkol sa mga natutulog. Tinanggit dito natutulog. Yan yung mga believers. Yan yung mga Kristiyano na buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat hindi ko ibig na hindi ninyo maalaman mga kapatid at tungkol sa mga natutulog. Na huwag kang magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ay mamatay at muling nabuhay, gayon din naman ang natutulog kay Jesus. Tinawag silang natutulog kasi muli silang ang bubuhayin. Ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos sa kasama niya sapagkat kung tayo'y sumampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sila bubuhayin at dadalhin sila ng Panginoon sa lugar na kinalalagyan niya. 1 chapter 5 verse 28, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon, lahat ng gumawa ng mabuti ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Kaya magkaiba. Magkaiba. Ang mga believers ay bubuhayin muli para magkamit ng buhay na walang hanggan, na walang katapusang kasiyahan sa piling ng Panginoon. Pero ang mga gumagawa ng kasamaan ay babangon patungo sa paghatol. Yan ang tinutukoy kung hindi kayang iligtas ng Panginoon ang mga tao mahatulan ng dalawang kamatayan. At yun na yung mga unbelievers. Hindi ka kayang alisin ng Panginoon sa kahatulan niya yan ang dapat natin maunawaan. Pero mapalad ang mga taong sumampalataya sa ating Panginoon. Nasabi dito sa 1 Corinthians chapter 15. Nasabi dito verse 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan, ito na yun, tinutukoy dito, mabago na sa akin kasi ang aking pinabasa. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon, Jesucristo. Ayan. Kaya ano sabi dito? Sa Revelation chapter 20 verse 6, mapalad at banal ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na muli. Ano sabi? Mapalad daw ang mga kalakip sa unang pagkabuhay na muli. Kasi 2 beses magkakaroon ng pagkabuhay na muli. Ang pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga masasama ay hindi magkasabay. Ang pagkabuhay ng unbeliever ay mangyayari pagkatapos na maunang mabubuhayin ang mga believers. Pagkatapos na ang mga Kristiyano, na mga anak ng Diyos ay makapiling ng Panginoon sa langit,
darating ang paghukom at bubuhayin muli ang gumawa ng masama. Yun yung sinabi ng John chapter 5, verse 28 to 29. At bubuhayin ang gumawa ng mabuti para sa buhay. At ang gumawa ng masama para sa kapahamakan. Hindi po magkasabay yan. Napag-isipan ninyo, pag binuhay yung matuwid, kasama yung mga masasama. No, meron pong interval yan, meron pong pagitan yan. Sa huli lang, sa huli mangyayari yan. Kaya ano sabi rito, ulitin natin, mapalad at banal ang nakatakip sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga kahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya napakalinaw, bukod ng pagkabuhay na muli ng mga masasama, ng mga taong ayaw magsipagsisi. Yun yung sinasabi ko, walang kakayanan ang Diyos na sila'y iligtas. Sapagkat hindi kayang sirain ng Diyos ang kasulatan para lamang sa kanila. Walang pinagkaiba sa kasabihan ng salita ng hari ay hindi mababalik. Yun po ibig kong mawawaan. At panghuli, pang-apat lang pala yung ating binanggit. Panghuli, hindi makapagliligtas ang Diyos sa impyerno. Huwag kayong umasa na may second chance. Hindi makapagliligtas ang Diyos sa impyerno. Ang tao, kapag napunta ka na ng impyerno, wala ka ng pag-asa. Walang graduation doon. Kaya nga ilang beses kong binabanggit sa inyo, ang pagsisisi ay para sa daigdig ng mga buhay. Ang pagpapatawad ng Diyos ay para sa mga buhay. Ang lahat ng opportunity ay para sa buhay. Ang pinagbibigyan lang ng Diyos ay mga buhay. Pag ikaw ay namatay na, wala ka ng second chance, tinapos mo na lahat. Yun ang sinabi ng Hebreo 9:27, itinakda sa taong mamatay ng minsan pagkatapos mo ipaghuhukom. Ibig sabihin, automatically, diretso ka na doon sa paghuhukom, wala ng second chance. Kaya ang pagkakataon, ang habag ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay hanggat ikinabubuhay. Kaya kung itatanong mo kung anong ibig sabihin ng buhay, ang buhay mo ay punong-puno ng opportunity. Yun ang totoo nun. Kaya pag dumating na, inawi na ng Diyos ang buhay mo, wala ka ng pagkakataon. Ang pagsisisi, ang pananampalataya, pagpapatawag, pananampalataya ay para lang sa buhay. Hindi mo po pwede sabihin, "No, Panginoon, sumasampalataya na ako." Hindi na. Dahil ang pananampalataya ay para lang sa buhay. Kaya hanggat ngayon ay buhay, sumampalataya ka. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya dito ang sabi ng Panginoon ni Judas, sa aklat ng Judas sa chapter 1 verse 23, hindi po ito yung Judas na nagpakiwakala, nagkano sa Panginoon. Dito po si Judas na kapatid ni Santiago at pinaniniwala ang kapatid ni Jesus sa laman. Judas at chapter 1 verse 23. At ang iba'y mga lintas ng may takot na bunutin. Ano nakalagay dyan? May ibang makasalit dito eh. Translate kasi sa napindot ko, bigla ng English lahat. Kinuha ko, binalik ko sa Tagalog, ginano ko sa Tagalog para nung ibalik sa Tagalog, iba na ang meaning. Ito ang nakalagay, Judas, Jude chapter 1 verse 23, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahamagan na may takot na inyong kaputan pati ng damit na nanugisan ng laman. Ano sabi dito? Ang kausap niya ni Judas, ang kausap niya dyan ay mga taong buhay dahil may sulat, dahil ang pwede lang naman bumasa ay yung mga buhay, yung patay, hindi nakakabasa yan. Kaya yung sulat na yan, para yan doon sa mga buhay, at ang sabi na, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, kaya di
dito inaagaw ang tao. Yun ang ginagawa natin kasi nangangaral sa labas. Kaya ipinapangaral ko dito. Ang sino man makapakinig dito ay sumampalataya, naaagaw mula sa apoy. Nakapahamakan niya. Yun ang dapat natin maunawaan. Dito inaagaw ang tao. Dito inaalis sa kapamakan ng tao. Pero pag ang tao ay pumasok na sa impyerno, hindi na siya makakalabas doon. At na naniniwala, ang mga padala ni Satanas yung nagsasabi na naranasan niya, nakita na daw niya ang impyerno at binigyan daw siya ng pagkakataon ng Panginoon na makawali, magbagong buhay. Sugo ni Satanas yan. Walang makakapasok doon na muling makalalabas. At ang salita nila totoo at ang salita ng Diyos ay hindi totoo. Yun ang teksto natin. Hindi mangyayaring sirain ang kasulatan para lumabas na yung kanilang bangungot ang totoo. Ako yung ibig ko sabihin. Kaya sabi ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang pumapasa at naniniwala at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito. Hindi sinabi mapalad ang maniniwala doon sa taong yan na nagsabi na karating na siya ng impyerno. At lalo din nagsabi na karating na siya ng langit. Ako po. Ipakita lang sa inyo ng Diyos ng 5 seconds ang langit. Pagpata ka, matay ka. Para ka lang makapunta ron. Tapos sasabihin mo, naroon ka lang, bumalik ka pa. Sinungalingan yan. Walang tao pupunta ng langit na aalis pa ron. Kaya yung mag-ingat-ingat kayo, huwag kayong basta-basta maniwala sa mga nagtitiktok na nagpapalabat ng ano dyan. Paniwalaan ninyo yung salita ng ating Panginoon. Amen? Hanggat ang tao'y buhay, dito yan inaagaw. Yan ang sabi ni Santiago, ni Apostol Judas. Hindi ko mapapanggit sa kanya ng apostol kasi hindi naman siya kasama doon sa apostol talaga. Isa siya sa mga alagad ng Panginoon. Pero hindi siya kabilang doon sa 12 apostol. Yan yung Judas na kapatid ni Santiago. Kahit si Santiago, hindi siya kabilang doon sa 12 apostol. Marami kasing Santiago at maraming Judas sa Bible. Kung pag-aaralan mo lang doon kung makikita. So ito dapat natin maunawaan. So, aking ipinangaral at pinangusap sa inyo mga bagay na hindi kayang sirain ng Diyos. Kapagkat yun ay nasusulat na. Hindi po pwede magsinungaling ang Panginoon. Yan? Yan ang natin dapat maunawaan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Dahil lamang sa mga guni-guni, sa mga paniniwala, mga tao na tinatisnan, minana nila sa mga ginuno. Loko natin ang ating mga ulo, nangusap ako sa isang simple at tayak na pangungusap. Praise God, hallelujah. Tayong lahat ay tumayo, awitan natin ang ating Panginoong Jesus ng isang awitin. Praise the name of Jesus, hallelujah. Okay, kung wala ay okay, sige, ay kamay na lang. Kita natin ang Panginoon, for He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead, and He is Lord. Kita natin ang Panginoon, praise God. For He is Lord, He is Lord, yes, amen. He has risen from the dead, and He is Lord. Praise God. Every knee shall
Amen. Ng mapangungusap na ganito. Hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Amen. Kaya magtumibay kayo, mahalin nyo, yakapin nyo ang mga bagay na nakasulat. Ikaw mismo ang magsaliksik, huwag kang umasa sa kung sino-sino. Mayroon tayong Biblia, nagkalat na ngayon ang Bible. Pwede mong i-download sa inyong mga gadget. Kaya pwede ka magsaliksik ng sarili mo, hindi ka dapat umamasa sa kung sino-sino. Dahil maraming mga bulaang propeta ang lalagalang ang nagkakalat sa aming kapanahunan. Sabi ng mga apostol, kahit sa kanilang kapanahunan, laganap na ang mga bulaang propeta. Ang mga bulaang mananalig. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, ang salita ng Panginoon ay iningatan niya. Amen. Hindi mangyayaring sirain ang kasulatan nito. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay binigyan ka ng Diyos ng karunungan at kaalaman, magsaliksik ka. Binigyan ka, kaya ka pinag-aral para matuto ka magsaliksik. Kung ano ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon. At sa oras na ito, hinahapon ka, kinilos ka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi mo pa siya natatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Inaayaan kita na sundan mo ang panalangin ito, ituloy mo ito iyong sariling panalangin, ulitin mo ang ganun kanataan, dakila at tapat na Diyos. Nagpapasalamat po ako sa iyong salita na aking napakinggan. Panginoon, inaamin ko kung ako'y nagkasala at hindi namuhay ng ayon sa iyong kalooban. Hinihingi ko kung ako'y iyong patawarin sa lahat ng aking mga pagkukulang. At sa oras na ito, nagpasya akong tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, tinasya ko rin na buksan ang aking puso, anyayahan kita na pumasok, maghari sa aking buhay. Sa pinakasentro ng buhay ko. At dalangin ko rin, Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming kong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na iyong ginagawa at gagawin pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Kaya sa oras na ito, bubuksan mo ang altar. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede tayo manalangin sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Panghawakan mo ang salita ng ating Panginoon. Yung kalilimutan, ang salita ng Panginoon hindi mangyayari masira o hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Ang salita ng Diyos ay iiral at iiral. Yun dapat naming maunawaan. Praise the name of Jesus. Lord, O God, gustusin mo ng karunungan o kaalaman ng iyong mga anak na bilang Diyos. Pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos. Yes, Lord, O God, Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang pamilyang ito, ang sambayang ito. Magawa ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ang kanyang sambayan, ang kanyang asawa, ang kanyang anak. O God, na hindi maging huli ang lahat para sa kanila. Tulungan mo po sila at tatay nila ang buhay nila, manambalik sila, tayusin ang kanilang buhay, ang kanilang puso sa iyong harapan. Lord, O God, pagpalain mo ang bata, bigyan mo ng pagkaunawa sa iyong salita na bilang Diyos. Bigyan mo siya ng pananampalataya na bilang Diyos. Lord, O God, nag-usap ka sa iyong anak na bilang Diyos. Lord, O God, in the name of Jesus, nag-usap ka sa kanyang puso, paglago at pagsulong sa pananampalataya na bilang Diyos. God, pagpalain mo ang iyong anak na bilang Diyos, nag-usap ka sa buhay niya. Palawagin mo ang kanyang pagkakilala at pananampalataya sa iyo. Yes, O God, in the name of Jesus, hallelujah. Amen. Isang patayitan natin tumayo. Praise God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Never
He has risen from the dead, and He is Lord. Yes, oh God, hallelujah. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yes, amen. Yes, Lord of God, hallelujah. Purihin natin po ang ating yes, oh God. Praise the name of Jesus, hallelujah. Lord of God, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa ating Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. God bless you po sa inyo lahat. Pagpalain